Mapagpalang umaga po mga ka-agri. Ayan, dumating na po yung ating grafted na ampalaya in order po natin sa ating kaibigan ano. Ayan, ito na po ang panahon para magtanim po tayo ng grafted na ampalaya. Dahil po namumunga na po ang ating kamatis. Ayan, nakikita nyo po no, na napakarami pong bunga no. Pag nilagay po natin yan, at pag nag-harvest na po tayo ng kamatis mga ka-agri, paakyat naman na po yung ating grafted na ampalaya. Ayan, bakit po ba grafted ang ating tinanim ngayon mga ka-agri? Kasi nung isang taon, naranasan po natin na mag-ampalaya po no, pero dinadapuan po tayo ng tinatawag pong bacterial wilt sa ampalaya po no. Yung po kasi ang sakit talaga ng ampalaya mga ka-agri. Ayan. Kaya kumuha po tayo ng grafted na ampalaya kasi resistant po siya doon po sa tinatawag pong sakit ng ampalaya na bacterial wilt po no. Kasi bakit po ba tinawag na grafted or ampatola itong ating ampalaya po ano? Ayan po kasi ay pinagduktong po yan na patola, tapos po ampalaya po ano, kasi yung patola po resistant po yan doon po sa bacterial wilt po no, hindi po siya tinatalaban po no, yung hindi po siya pinapasok po ng bacterial wilt. Hindi katulad po ng ampalaya na yung po talaga yung sakit niya po no. Once po na meron pong fungus po yung ating lupa, kahit po malalaki na po yung ampalaya po, ay maapektuhan po yung tanim nating ampalaya. Dito po kasi sa grafted ay resistant po siya doon ano, hindi po siya tinatalaban. Ayan. Ayan mga ka-agri no. Ayan, 150 puno lang po ang in-order natin ano. Sisingitan po natin 'yan at tatapos na rin po tayo mag bubong, kaya po tayo ay magtatanim na mga ka-agri. Ayan, talaga pong tinapos na po natin dahil parating na po yung ating grafted na ampalaya. Ayan, susubukan po natin ngayon. Ngayon pa lang po tayo magtatanim ng grafted na ampalaya mga ka-agri. Pero dati-dati nagtatanim po tayo ng ampalaya pero yung mistisa po no. At yun nga po, pagka malalaki na po yung ampalaya ay tinatalaban po ng ganong sakit. Ayan, sana mga ka-agri, pagpalain po tayo ng Panginoon ano, dahil po maganda na po yung ating kamatis at isusunod naman po natin itong ampalaya. Ayan, magre-relay kalaping po tayo mga ka-agri. At bala ko na naman po sana lagyan po itong mga side dock po nato no ng ng talbusan. Ayan. Ayan mga ka-agri ano, pakikita ko po sa inyo yung grafted po nating ampalaya. Ayan. Ayan po no, kita nyo po buhay na po yung ugat niya mga ka-agri. At ito po ay madali na lang po itong mabuhay po no. Ito po ang puno po ng patola at dinuktong po yung stem po ng ampalaya po no. Kaya tinawag po itong ampatola. Ayan. Madali na lang po itong mabuhay mga ka-agri kasi tingnan nyo po yung ugat ano. At pag nirekta po natin to sa lupa ay mabilis po siyang magugat mga ka-agri. Ayan. Kung mapapansin nyo po mga ka-agri, kung magtatanim po kayo ng grafted na ampalaya, dito lang ang di ko napansin, baka kinuha na. Yan po no. Hanggang dito lang po ang tatabunan nyo ng lupa. Kasi once po natabunan nyo po yung stem na pinagduktungan, baka po masira po yan ano. Bakit po nilalagyan ng pampatigas yung kawayan? Kasi nga po once po na magalaw po yung kanyang duktungan, baka maaari po siyang maghiwalay. Kasi katulad po ng may mga dumadaang kambing o kaya yung aso, baka po magalaw po siya no. May tendency po na maaari po siyang masira. Ayan. Kaya nilalagyan po ng pampatigas na tinatawag po no. Ayan. Ngayon po mga ka-agri, sa pagitan po ng kamatis o doon po sa may tudling, ayan po no, dito po natin itatanim ngayon yung ating grafted na ampalaya. Tingnan nyo po, makikita ko po sa inyo mga ka-agri no.
Ayan, ganito lang po, ano. Ayan, pakikita ko po sa inyo kung paano po ang pagtatanim ng grafted na ampalaya. Ayan. Dito po sa pagitan lang po nato, dito lang po natin itatanim yung ating nabiling grafted, ano. Ang plano ko po ay isa-isa lang po sa isang tudling po, ano, ang ating ipong itatanim. Ayan, mga kaagri. At ito, alagaan lang po natin sa dilig, mga kaagri. Mga 150 lang naman pong puno ito. Ayan, ay ganun lang po mga kaagri, no? Ayan. Ito lang po ang ginagawa, ano. At kahit papano po ay yung mga ayan, may pakita ko po sa inyo kung paano po ang pagtatanim. Simple lang po, pero kung hindi po natin, wala po tayong knowledge sa pagtatanim po nato, may mga baka magkamali rin po tayo, mga kaagri. Kaya pinapakita rin po natin, lalo na po sa mga baguhan po, no, na gustong tangkilikin ang pagsasaka po, mga kaagri. Ayan. Ayan, nakita nyo po, nakatanim na po, mga kaagri. Oh. Ayan na po yung ating grafted na ampalaya. Oh. Madali lang po itong magsanga, mga kaagri. Kaya pagka namimitas na po tayo sa ampalaya ay sa kamatis, paakit na po yung ating ampalaya. Kita nyo po, ano, mga kaagri, no? Hitik po sa bunga yung kamatis natin, halos nagtuloy po lahat yung bunga. Ayan. Tingnan nyo po, halos lahat po ng puno, ganyan po, mga kaagri, no? Ayan, sana po hindi po tayo bagyuhin kasi nakakita po tayo ng medyo maganda-gandang kita kapag po talaga nagtuloy po itong ating pananim. Ayan. Ganoon lang po, mga kaagri, no? Yung pagtatanim po ng grafted na ampalaya. Ayan, sinishare lang po natin ngayong umaga yung 115 puno natin na order po, mga kaagri, no? Ayan. Yan po yung tinatawag na ampatola. Pinagduktong po na patola at ampalaya, mga kaagri. Ayan po ang kagandahan dyan. Kaya po yung mga technician po natin, ano, gumawa po sila ng ganyan kasi marami pong nag-aampalaya na talagang may mga lupa po kasi na talaga na tinatawag po sigurong acidic. Dahil kaya po meron ng mga punggos, madali pong tamaan po ng bacterial wilt yung ampalaya. Ang kasamaan po kasi doon, pagka meron na pong mga bunga, doon pa po umaatake yung bacterial wilt. Nakakapanghinayang po talaga kasi naranasan na po natin yun, ano. Napagdaanan na po natin yung pagtatanim ng ganun, kaya hindi na po tayo nagtanim ng ampalaya uli. Pero sa totoo lang po, mga kaagri, makalawa pa lang po ako nagtanim ng ampalaya. At ito po, pangatlo na po itong grafted na ampalaya. Kung magiging maganda po ito, sa susunod po, no, ganito lang po ulit gagawin natin, mga kaagri. Ayan. Sana po pagpalain po tayo ng Panginoon, mga kaagri. Ayan. Sa mga bago pong mga farmers na gustong magtanong, willing po ako mag-share po, no, ng mga knowledge po natin about sa pagtatanim ng halaman, sa pag-aalaga ng kahayupan. Kahit paano po nag-aalaga rin po tayo ng hayop. Ayan. Sa lahat po ng hindi pa po nakaka-subscribe sa akin, mga kaagri, patuloy nyo lang pong i-subscribe yung aking YouTube channel, ano, para mas updated po kayo sa mga bago ko pong video ginagawa. Yun lamang po ang sinishare po natin ngayong umaga, yung pagdating po ng ating grafted na ampalaya at yung pagtatanim po natin kung paano po itinatanim. At tinalakay din po natin kung bakit po tinatawag siyang ampatola. Yan po, no? Resistant po siya sa bacterial wilt. Yun lamang po, magandang umaga po sa ating lahat, mga kaagri, and God bless po sa ating lahat.